Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso't isipan. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pagpapatawad at sa pangalawang pagkakataon. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay hindi ang galit na ibinibigay natin sa iba, kundi ang galit na hindi natin kayang bitawan para sa ating mga sarili. Paano kung ang susi sa hinaharap na pinapangarap mo ay nakabaon sa nakaraang pilit mong tinatakasan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dalisay sa ang parola ng ating mga puso. Ang bawat sulok ng Parola Grand Hotel ay sumisigaw ng karangyaan. Mula sa makikinang na sahig na gawa sa marmol hanggang sa matatayog na arko ng kisame na may nakabiting mga chandelier na animoy mga bituing nahulog mula sa langit. Para kay Dalisay Reyes, ang bawat kislap na yon ay isang paalala ng mundong hindi kailanman magiging para sa kanya. Ang mundo kung saan siya ay isang anino lamang, isang unipormadong staff na gumagalaw ng walang ingay. 6 na buwan na siyang nagtatrabaho rito bilang bahagi ng housekeeping staff. 6 na buwan ng maingat na pag-iwas ng panalangin na sana'y manatili. Siyang hindi kapansin-pansin, lalo na sa mga mata ng nag-iisang taong kinatatakutan niyang makita. Mommy, look! Ang laki-laki ng fountain. Ang matinis na boses ng 6 na taong gulang niyang anak na si Tala ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Saglit siyang napangiti. Si Tala, ang kanyang bituin, ang kanyang hininga, ang nag-iisang dahilan kung bakit siya lumalaban. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na pawi nang makita niyang tumatakbo ang anak papalapit sa engranding fountain sa gitna ng lobby. Tala anak, dahan-dahan! Saway niya, ngunit huli na ang lahat. Sa pag-ikot ni Tala, nasagi nito ang isang maliit na pedestal kung saan nakapatong ang isang mamahaling porselanang florera. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay nang makita niya itong umuga. Ang mundo niya ay tila huminto. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Nakita niya sa mabagal na paggalaw kung paano gumewang-gewang ang florera. 1 pulgada na lang mula sa tiyak na pagbagsak at pagkasira. Ngunit bago pa man ito tuluyang bumagsak, isang kamay na nakasuot ng mamahaling itim na suit ang mabilis na sumalo rito. Nakahinga ng maluwag si Dalisay, ngunit ang ginhawang iyon ay agad na palitan ng matinding kaba at panlalamig. Ang kamay na yon, ang tindig na yon, kilala niya. Dahan-dahan, itinuwid ng lalaki ang florera pabalik sa pedestal. At nang lumingon ito, ang lahat ng hangin sa baga ni Dalisay ay tila ninakaw. 6 na taon. 6 na taon ang lumipas, ngunit walang nagbago sa aura ng kapangyarihan na bumabalot kay Castor Del Mar. Ang kanyang buhok ay ganoon pa rin kaikling gupit, ang kanyang mga panga ay ganoon pa rin katulis, at ang kanyang mga mata niyang tila kayang tumagos sa kaluluwa ng sinuman, ay mas naging malamig pa kaysa dati. Pasensya na po, sir. Pipaumanhin po. Nanginginig na, sabi ni Dalisay, habang mabilis na hinila si Tala sa kanyang likuran. Ang mga mata ni Castor ay tila walang emosyong tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Walang bahid ng pagkakilala. Para sa kanya, si Dalisay ay isa lamang sa daan-daang empleyado ng hotel, isang anino. At sa isang banda, nagpapasalamat si Dalisay para doon. Hindi sapat ang pasensya mo para mabayaran ang halaga ng piyesang yan. Malamig na tugon ni Castor. Ang boses ay kasing tigas ng yelo. This is a 5-star hotel, not a playground. Kung hindi mo kayang kontrolin ang anak mo, iwan mo siya kung saan siya nababagay. Bawat salita ay tila isang punyal na tumusok sa puso ni Dalisay. Niyakap niya ng mahigpit si Tala na nagsimula nang humikbi sa takot. Ibabawas ko sa sahod mo ang anumang danyos na maaring naidulot ng kapabayaan mo. Dagdag pa ni Castor bago tumalikod, handa nang maglakad palayo.
Sorry po, King Sad. Mahinang sabi ni Tala mula sa likod ng kanyang ina. Natigilan si Castor sa paglakad. Dahan-dahan siyang lumingon muli. Hindi kay Dalisay, kundi sa batang nagtatago sa likod niya. Isang guhit ng pagtataka ang dumaan sa kanyang malamig na mukha. Ang mga mata niyang matalim ay tila bahagyang lumambot habang nakatitig sa mga mata ni Tala. Mga matang malaki, bilugan at puno ng mga bituin. Naramdaman ni Dalisay ang pagbilis ng kanyang pulso. Huwag, pakiusap, huwag. Pinilit ni Dalisay na ngumiti. Isang pilit ng ngiting puno ng takot. Papasensya na po talaga, sir. Hindi na po mauulit. Hinila na niya si Tala para umalis, para tumakas, para magtago muli sa kanilang maliit na mundo. Bawat hakbang palayo ay tila 1 kilometro ang bigat. Nang akala niyang ligtas na sila, narinig niya ang boses ni Castor, malinaw at may awtoridad, na pumuno sa buong lobby. Sandali! Naniga si Dalisay sa kanyang kinatatayuan. Ano ang pangalan ng bata? Katahimikan. Iyon ang naging kanlungan ni Castor Del Mar sa loob ng maraming taon. Sa tuktok ng kanyang imperyo, sa loob ng opisina niyang napapalibutan ng salamin na tanaw ang buong Costa Sirena, ang katahimikan ay senyales ng kontrol, ang kaayusan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay nakakabingi. Binabasag ito ng paulit-ulit na imahe sa kanyang isipan. Isang pares ng malalaking mata, puno ng inosenteng takot at pagtataka. Tala. Iyon ang pangalang binulong ng babae bago ito nagmamadaling umalis. Tila ba tinatakasan ng isang multo. Sumandal si Castor sa kanyang leather na upuan at mariing ipinikit ang mga mata. Isang empleyado, isang bata, isang maliit na aberya sa perpektong operasyon ng kanyang hotel. Iyon lang dapat iyon. Ngunit bakit tila may kung anong tumutusok sa isang bahagi ng kanyang alaala na matagal na niyang ibinaon? Ang mga matang iyon, may kung anong pamilyar sa mga iyon. Isang kislap na parang nakita na niya dati, hindi sa isang bata, kundi sa... Ang marahang pagbukas ng pinto ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok si Bianca Alcazar, ang kanyang fiancé, na may dalang ngiti na kasing perpekto ng kanyang kasuotan. Siya ang ehemplo ng isang babaeng isinilang para sa karangyaan, matalino, elegante at ambisyosa. Sila ang perpektong tambalan sa mundo ng negosyo. Darling, kanina pa kita hinihintay sa boardroom. Malambing na sabi ni Bianca. Lumapit ito at hinalikan siya sa pisngi. Is everything all right? Tila malalim ang iniisip mo. It's nothing. Just a minor issue in the lobby. Tugon ni Castor. Ang kanyang boses ay bumalik sa dati nitong lamig at kontroladong tono. Ngunit hindi nakaligtas sa matalas na mata ni Bianca ang saglit na pag-aalala sa mukha ni Castor. Minor issue? You seem bothered. May kinalaman ba ito sa babaeng yon at sa anak niya kanina? Hindi sumagot si Castor. Sa halip ay tumayo siya at inayos ang kanyang suit. Let's proceed with the meeting. We have a charity event to finalize. Habang nagpupulong sila, ginawa ni Castor ang lahat para ibaling ang kanyang buong atensyon sa mga plano at numero na nasa harap niya. Ngunit tila may sariling isip ang kanyang mga mata. Sa gitna ng pagtalakay ni Bianca tungkol sa listahan ng mga bisita, napadako ang tingin ni Castor sa labas ng salaming pader ng boardroom. Doon, sa di kalayuan, nakita niya si Dalisay Reyes. Tahimik itong nagpupunas ng isang mesang salamin. Ang bawat galaw ay maingat. Ang postura ay laging nakayuko. Tila ba nais nitong maging invisible? Mula sa kinatatayuan niya, hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito, ngunit sapat na yon para bumalik ang pamilyar na pakiramdam. Ang babaeng iyon, bakit tila may kung anong koneksyon? Castor, are you listening? Napabalik siya sa realidad sa tanong ni Bianca. May bahid ng iritasyon sa boses nito. Yes, of course. Mabilis niyang sagot.
kahit na ang totoo'y wala siyang narinig sa mga huling sinabi nito. Proceed! Pagkatapos ng pulong, nang mag-isa na lang siyang muli sa kanyang opisina, hindi na niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa at tinawagan ang kanyang executive assistant. Carla, sabi niya, ang boses ay mariin. I need you to do something for me. Bring me the personnel file of one of our housekeeping staff. Sino po, sir? Her name is Dalisay Reyes. Ilang minuto lamang ang lumipas at isang manipis na folder na ang nasa ibabaw ng kanyang mesa. Binuksan niya ito. Mga litrato, mga numero, mga impormasyon. Pangalan, Dalisay Jimenez Reyes. Edad, 28. Petsa ng pag-umpisa sa trabaho. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat detalye. Naghahanap ng kung anong hindi niya alam. At doon, sa isang maliit na kahon sa bandang ibaba ng formularyo, natagpuan niya ito. Isang salita na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpakunot sa kanyang noo. Civil status. Single. Ang bawat araw para kay Dalisay ay naging isang ehersisyo ng pagtatago. Ang dating malawak na Parola Grand Hotel ay tila lumiit. Ang bawat pasilyo ay naging masikip. Ang bawat sulok ay tila may anino ni Castor Del Mar na nag-aabang. Ang kanyang uniforme ay naging parang isang baluti na hindi sapat para protektahan siya. Psst! Liseza! Bulong ng kasamahan niyang si Myrna isang hapon habang sabay silang naglilinis sa hallway ng guest rooms. Totoo ba yung chismis? Anong chismis? Sagot ni Dalisay. Pilit na itinuon ang atensyon sa pagpupunas ng pinto. Na ikaw daw yung dahilan kung bakit bad mood si Sir Castor nung isang araw. At ikaw daw, pinatawag niya ulit? May panunuksong tanong ni Myrna na pabuntong hininga na lang si Dalisay. Ang balita ay tila mas mabilis pang kumalat kaysa sa apoy. Walang katotohanan yan, Myrna. Napagalitan ako dahil sa nangyari sa lobby, yun lang yon. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Simula nung araw na yon, tila naging target siya, hindi ni Castor, kundi ng isang taong mas mapanganib, si Bianca Alcazar. Walang direktang sigaw o insulto, ngunit naroon ito sa maliliit na bagay. Isang report na nawawala sa kanyang station na siya ang sinisisi. Isang maling akusasyon ng pagiging huli sa trabaho. Mga titig na matatalim mula sa kabilang dulo ng hallway. Alam ni Dalisay na binabantayan siya. Alam niyang itinuturing siyang isang banta. Isang gabi, habang tinutulungan niya si Tala sa kanyang takdang aralin sa kanilang maliit na staff house quarter, inilabas ng bata ang kanyang drawing book. Mommy, look at my drawing. Masayang sabi ni Tala. Kinuha ito ni Dalisay. Sa papel ay may isang malaking kastilyo, isang magandang reyna, isang maliit na prinsesa, at sa isang sulok, nakahiwalay, ay isang hari na may malungkot na mukha. Sino ito, anak? Tanong ni Dalisay. Itinuturo ang hari. It's King Sad, Mommy. The one in the lobby. He looks lonely. Inosenteng sagot ni Tala. Isang kirot ang naramdaman ni Dalisay sa kanyang puso. Kahit sa mga mata ng isang bata, ang kalungkutan ni Castor ay hindi maitatago. Ang kalungkutang yon na pilit niyang tinakasan, 6 na taon na ang nakalipas. Kinabukasan, ang pinakakinatatakutan niyang sandali ay dumating. Isang memo ang naghihintay sa kanya mula sa Human Resources Department. Pinapatawag siya, hindi ng HR, kundi ng CEO. Nanginginig ang mga tuhod ni Dalisay habang naglalakad patungo sa opisina sa pinakatuktok na palapag. Kumatok siya ng 3 beses bago niya narinig ang isang malamig na pasok. Nakatalikod si Castor, nakatingin sa malawak na tanawin ng syudad mula sa kanyang bintanang salamin. Hindi ito lumingon nang pumasok si Dalisay. Sir Castor, pinapatawag niyo raw po ako.
Mahinang sabi ni Dalisay. Maupo ka. Utos nito, hindi pa rin humaharap. Umupo si Dalisay sa gilid ng silya sa harap ng malaking mesa. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan, basang-basa ng pawis. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang walang hanggang parusa. Sa wakas, humarap si Castor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang mababakas na anumang emosyon. Itinuro niya ang isang folder sa kanyang mesa. The hotel's annual charity ball for children is happening next month. It's our biggest event. At dahil isa ka sa mga matatagal ng empleyado rito, gusto kong ikaw ang direktang mag-assist sa preparations committee. Nagulat si Dalisay. Pipo? Sir, pero nasa housekeeping po ako. Hindi ko po yata linya yan. Is that a no? Tanong ni Castor. Isang kilay ang bahagyang tumaas. Consider this an opportunity to pay for the damages you caused. This is a direct order, Reyes. Wala nang nagawa si Dalisay. Ang pagtanggi ay nangangahulugan ng insubordination. Ang pagtanggi ay nangangahulugan ng pagkawala ng trabahong nag-iisa niyang inaasahan para kay Tala. Oo po, sir. Masusunod po. Tumango si Castor. Tila kontento na. Tumayo si Dalisay. Nagpaalam at akmang tatalikod na para umalis. Pakiramdam niya ay nakahinga na siya ng maluwag. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, muli siyang pinigil ng boses nito. Reyes. Humarap si Dalisay. Ang puso niya'y muling kumabog ng mabilis. Ang mga mata ni Castor ay nakatitig sa kanya. Diretso. At sa pagkakataong ito, may kung anong bahid ng pag-usisa. Isang tanong na tila matagal na nitong gustong itanong. Sino ang ama ng anak mo? Nakatitig si Castor sa dosye ni Dalisay Reyes. Ang huling tanong niya ay tila nakabitin pa rin sa hangin sa kanyang opisina. Sino ang ama ng anak nito? Ang tanong na yon ay hindi dapat mahalaga. Isa siyang CEO, hindi isang gossip columnist. Ngunit ang bawat detalye sa file, ang single status, ang petsa ng kanyang pag-alis sa dati nilang hotel, ang 6 na taon na agwat, ay nagbubuo ng isang nakakagambalang palaisipan sa kanyang isipan. Sir Castor, narito na po ang mga sketches para sa centerpieces, sabi ni Dalisay, bahagyang kumatok sa bukas na pinto ng kanyang opisina. Naputol ang kanyang pag-iisip. Napansin niya na ngayon lang niya ulit nakita ng malapitan si Dalisay mula noong insidente sa lobby. Nakasuot ito ng kanyang regular na uniforme, ngunit may kakaiba sa kilos nito. Mas maingat. Mas halata ang pilit na pag-iwas. Pumasok ka! Malamig na tugon ni Castor, inilapag ang folder. Iniabot ni Dalisay ang mga sketches, hindi makatingin sa kanya ng diretso. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Napansin ni Castor ang maliit na detalye, isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang taong dapat ay sanay sa trabaho. May kung anong bahagi ng kanyang sarili ang nakaramdam ng kurot. Ngunit mabilis niyang pinigilan. Ito ang mga pinili ng committee. Ikaw ang mga ngasiwa sa arrangement. Utos ni Castor. Itinuro ang isang particular na disenyo. Siguraduhin mong perpekto ang bawat isa. Ang charity ball na ito ay para sa mga bata at dapat itong maging isang memorable night para sa kanila. Masusunod po. Mahinang sagot ni Dalisay. Sa mga sumunod na araw, tila naging sentro ng mundo ni Castor ang paghahanda para sa charity ball. Sa bawat meeting, sa bawat pagsubok ng dekorasyon, naroon si Dalisay. Tahimik, masipag, ngunit laging may distansya. Ang pagkakaroon niya roon ay tila nagbabalik ng mga alala na pilit niyang tinataboy. Isang hapon, habang inaayos ni Dalisay ang isang malaking floral arch sa gitna ng ballroom, lumapit si Castor upang suriin ang progreso. Hindi nito napansin na baasa ang sahig sa ilalim ng arch mula sa naapakan nitong tubig ng bulaklak. Reyes, siguraduhin mong matibay ang pagkakakabit ng mga bulaklak na yan.
Ayokong magkaroon ng anumang aberya. Utos ni Castor, ang kanyang tinig ay nagtatago ng hindi pangkaraniwang pag-aalala. Sa pagtalikod ni Dalisay para ayusin ang isang nakalawit na dahon, nadulas siya. Ang kanyang paa ay nawalan ng balanse at ang buong katawan niya ay tila bumagsak sa mabagal na galaw. Mabilis na kumilos si Castor. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang instinct niya ay ang saluhin ito. Naramdaman niya ang init ng balat ni Dalisay sa kanyang mga bisig, ang amoy ng pabango nito na pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Ang mga mata ni Dalisay na puno ng pagkabigla ay direktang nakatingin sa kanya. Sa pagkakataong yun, wala ang lamig sa mga mata ni Castor, kundi tila isang kislap ng kung ano. Ngunit ang sandaling iyon ay agad naputol. "Mami, King Sad!" Napalingon silang dalawa. Tumakbo si Tala papalapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng tuwa. Niyakap nito ang binti ni Castor. Tila ba matagal na silang magkakilala. "Bakit ka nakahawak kay Mami, King Sad?" Inosenteng tanong ni Tala. Napabitaw si Castor kay Dalisay. Isang awkward na distansya ang namagitan sa kanila. "Wala. Nadulas lang ang mami mo." Ngunit hindi nakaligtas ang eksenang yon kay Bianca. Nakalalabas lang mula sa pantry. Kitang-kita niya ang pagyakap ni Tala kay Castor at ang paraan ng pagtingin ng kanyang fiancé kay Dalisay. Isang ngangiting mapanlinlang ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan si Castor sa kanyang opisina, pumasok si Bianca, may dalang kape. "Hindi ka pa rin umuuwi, darling," sabi nito. "Nabalitaan ko, nagpapaka-busy ka raw sa charity ball at kasama mo raw ang bagong darling ng opisina." Tiningnan siya ni Castor. "Anong sinasabi mo?" "Wala naman. Just heard some whispers na tila raw may gustong magpa-impress sa CEO. She's even using her child to get your attention." Malumanay ang boses ni Bianca, ngunit may halong kamandag. Sabi raw niya, effective daw ang strategy niya na mapalapit sa'yo. Na tila raw natututo ka ng ngumiti dahil sa kanya. Kumunot ang noo ni Castor. Ang lamig sa kanyang mga mata ay bumalik. Ang kislap ng pag-aalala kanina ay napalitan ng matinding pagkadismaya. Hindi niya pinansin si Dalisay, ngunit ang mga salita ni Bianca ay tila tumama sa isang sensitibong ugat. Naaalala niya ang init ng katawan ni Dalisay sa kanyang mga braso, ang pagyakap ni Tala sa kanya. Ginagamit niya nga ba ang anak niya para sa sarili niyang ambisyon? "That's enough, Bianca," malamig na sabi ni Castor. Ngunit ang kanyang tinig ay may bahid ng pagdududa. Kinabukasan, isang kakaibang lamig ang naramdaman ni Dalisay mula kay Castor. Ang mga tingin niya ay mas matatalim kaysa dati. Ang mga utos niya ay mas may awtoridad. Tila ba ang ilang sandali ng kilig na naramdaman niya ay panandalian lamang. Habang nagpupulong sila para sa huling paghahanda ang charity ball, napansin ni Castor ang isang detalye. Nakaupo si Tala sa tabi ni Dalisay, tahimik na nagdodrawing. Sa kanyang leeg, malinaw na nakita ni Castor ang isang maliit na peklat na korteng bituin nasa likod lang ng tenga nito. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa isang hindi inaasahang paraan. Ang kanyang sariling peklat sa likod din ng kanyang leeg. Isang peklat na tanging ang kanyang ina at ang kanyang yumaong kapatid lang ang nakakaalam. Natapos ang araw na yon na tila isang panaginip para kay Castor. Isang panaginip na ayaw niyang gisingan, ngunit kasabay nito'y isang bangungot na bumabagabag sa kanya. Pagpasok niya sa kanyang penthouse suite, sa ibabaw ng hotel, hindi niya inon ang mga ilaw. Dumiretso siya sa banyo, ang tanging liwanag ay nagmumula sa malawak na bintanang salamin na tanawang kumikislap na Costa Serena. Huminto siya sa harap ng malaking salamin. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang batok. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, naramdaman niya ang pamilyar na umbok ng balat.
Isang maliit na marka na naroon na mula pa noong isinilang siya. Isang bituin. Isang marka na katulad ng nakita niya sa leeg ng batang nagngangalang Tala. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Bumalik siya sa kanyang sala at binuksan ang isang antigong baul sa sulok. Sa loob nito ay mga lumang album at kahon ng mga dokumento. Mga piraso ng nakaraan na matagal na niyang hindi binubuklat. Naghahanap siya. Hindi niya alam kung ano, ngunit naghahanap siya. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kontrata, nakita niya ito. Isang manipis na album na may nakasulat na Interns, Batch 2018. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang bawat pahina, mga mukha ng mga kabataang puno ng pangarap. At sa ikatlong pahina, natagpuan niya ang hinahanap. Isang litrato ng isang mas batang Dalisay Reyes. Ang kanyang buhok ay mas mahaba. Ang kanyang nangiti ay mas malawak at walang bahid ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, ang parehong ningning na nakita niya sa mga mata ni Tala. Ang litratong iyon ay tila isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa kanyang alaala. Flashback. Ang malakas na buhos ng ulan na humahampas sa bintana. Ang amoy ng mamahaling whiskey. Ang bigat sa kanyang dibdib. Gabi iyon ng ika-5 anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Lasing siya, wasak, at mag-isa sa kanyang lumang opisina. Nagwawala siya, nagbabasag ng mga gamit. Isinisigaw sa hangin ang lahat ng kanyang pagsisisi. At pagkatapos ay may isang anino sa may pinto. Isang babae. Hindi niya matandaan ang mukha, ngunit natatandaan niya ang mahinahong boses. Isang boses na hindi natakot. Isang boses na nag-alok ng pakikiramay. Isang boses na hindi natakot. Isang boses na nag-alok ng pakikiramay. Isang kamay na marahang humaplos sa kanyang likod. Hindi niya matandaan ang mga salita, ngunit natatandaan niya ang pakiramdam. Isang sandaling kapayapaan sa gitna ng kanyang personal na bagyo. Ang alaala ay malabo, pira-piraso. Isang anino na dinala niya sa kanyang silid. Ang init ng isang yakap na masigit pa sa pisikal na pagnanasa. Isang paghahanap ng kanlungan, pag-asa, at paggising kinaumagahan, wala na ito. Ang anino, ang boses, ang kapayapaan. Tanging ang matinding sakit ng ulo at ang mas malalim na bigat ng pagsisisi ang natira. Ibinabaon niya ang alaalang iyon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan. Tinatatakan ito bilang isang pagkakamali, isang gabi ng kahinaan na hindi na dapat pangbalikan. Ngunit ngayon, ang lahat ay bumabalik. Ang litrato, ang mga mata ni Tala, ang marka sa leeg nito, ang lahat ay nagtutugma. Napaupo si Castor. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang pagkontrol na pinag-ingatan niya sa loob ng 6 na taon ay unti-unting gumuho. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Carla, sabi niya nang sagutin ng kanyang assistant ang tawag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panginginig. Kailangan ko ng pabor. Isang bagay na kumpidensyal. Ano po iyon, sir? Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa buhay ni Dalisay Reyes sa nakalipas na 6 na taon. Lahat. Ang probinsyang pinuntahan niya, ang ospital kung saan siya nanganak, ang mga trabahong pinasukan niya bago siya napadpad sa Parola Grande. Lahat ng hibla ng kanyang pagkatao sa nakalipas na 6 na taon, kailangan niyang malaman. Masusunod po, sir. Agad-agad, sagot ni Carla. Ang kanyang boses ay propesyonal ngunit may bahid ng pag-aalala para sa kanyang amo. Ibinaba ni Castor ang telepono. Ang katahimikan sa kanyang penthouse ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng isang nakabibinging pag-aabang.
Ang pag-aabang sa isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat. Ang gabi ng charity ball ay perpekto. Ang Grand Ballroom ng Parola Grand Hotel ay naging isang kaharian mula sa fairy tale. Mga kumikislap na ilaw na tila mga alitaptap, mga eleganteng bisita, at higit sa lahat, ang masayang tawanan ng mga batang ulila na siyang benepisyaryo ng gabing iyon. Mula sa isang sulok, pinapanood ni Dalisay ang lahat. Siya ay abala sa pag-aasikaso, ngunit ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa isang partikular na tao. Si Castor Del Mar. Simula noong araw na yon sa kanyang opisina, naging kakaiba ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi na ito kasing lamig ng dati, ngunit hindi rin mainit. Mayroong isang matinding pag-iingat sa bawat tingin nito. Isang bigat sa bawat salitang binibitawan. Tila ba may isang digmaang nagaganap sa loob nito na siya lamang ang nakakaramdam. Nakita niya si Castor na abala sa pakikipag-usap sa mga importanteng bisita. Kasama si Bianca na laging nakakapit sa braso nito, ang perpektong magkasintahan sa mata ng lahat. Ngunit napansin ni Dalisay na ang mga mata ni Castor ay madalas na gumagala, tila may hinahanap. At sa tuwing magtatama ang kanilang mga paningin, ito ang unang umiiwas. Sa isang sulok ng ballroom ay may inihandang play area para sa mga bata. At doon, sa gitna ng mga lobo at laruan, ay ang kanyang mundo, si Tala. Masaya itong nakikipaglaro sa ibang mga bata. Napansin ni Dalisay na humiwalay si Castor sa kanyang mga kausap at dahan-dahang naglakad patungo sa play area. Tumayo ito sa di kalayuan, pinapanood lamang ang mga bata, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isa, kay Tala. Isang bola ang gumulong at tumigil sa paanan ni Castor. Lumapit si Tala, bahagyang nahihiya. "Mr. Kingsad, can you please get my ball?" Yumuko si Castor at kinuha ang bola. Ngunit imbes na ibigay lang ito, lumuhod siya para maging kapantay ng bata. "Hindi na ako si Kingsad ngayon. Just call me Castor." At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi pa nakikita ni Dalisay sa loob ng 6 na taon ang nangyari. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Castor Del Mar. Isang totoong nangiti. Ang puso ni Dalisay ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ay panandali ang naglaho, napalitan ng isang maliit at mainit na pag-asa. Paano kung may puwang pa para sa kanila? Ang pag-asang yon ay isang mapanganib na damdamin, ngunit sa sandaling iyon, hinayaan niya ang kanyang sarili na malunod dito. Natapos ang gabi na isang malaking tagumpay. Ang mga bisita ay nagsiuwian na, ang mga bata ay masaya, at ang hotel ay nakalikom ng malaking halaga para sa charity. Habang nagliligpit si Dalisay sa isang tahimik na pasilyo patungo sa kusina, naramdaman niyang may tumayo sa kanyang likuran. "Magaling ang trabaho mo ngayong gabi, Dalisay." Ang boses ni Bianca Alcazar ay kasing tamis ng pulot, ngunit may lamig na nagpayanig sa kaluluwa ni Dalisay. Humarap siya. "Salamat po, Ma'am Bianca." Ngumiti si Bianca, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito, tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang papalapit sa kanyang biktima. Nakita ko kung paano kanya tinitigan at nakita ko kung paano ka rin tumingin. Akala mo siguro na nanalo ka na. "Hindi ko po kayo maintindihan," sabi ni Dalisay, kahit na ang totoo ay nagsisimula ng manlamig ang kanyang mga kamay. Ang nangiti ni Bianca ay nawala, napalitan ng isang mapanganib na tingin. "Huwag kang magkunwari na inosente ka. Alam ko ang lahat." Napatigil sa paghinga si Dalisay. "Alam ko kung sino si Tala at alam kong ginagamit mo siya para makabalik sa buhay ni Castor." Mahinang bulong ni Bianca, ang bawat salita ay may kamandag. "Kaya pakinggan mo akong mabuti." Idinikit ni Bianca ang kanyang muka sa tenga ni Dalisay. "Lumayo ka sa kanya kung ayaw mong masira ang buhay ng anak mo." Ang mga salita ni Bianca ay parang lason na kumalat
sa buong sistema ni Dalisay. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang puso niya'y dumadagundong sa takot. Alam ni Bianca, ang sikretong iningatan niya sa loob ng 6 na taon ay hindi na pala sikreto. Anong ibig niyong sabihin? Nanginginig niyang tanong, kahit alam na niya ang sagot. Tumawa si Bianca, isang tawang walang kagalakan. Ang cute mo talaga, Dalisay, pero tapos na ang laro. Sa tingin mo ba hahayaan kong isang katulad mo ang sumira sa lahat ng pinaghirapan ko? Si Castor ay akin. Ang Parola Grande ay magiging akin. At walang sino man, lalo na ang isang hamak na staff at ang bastarda niyang anak, ang hahadlang doon. Pagkatapos noon ay tinalikuran na siya ni Bianca. Iniwan siyang nanginginig sa takot at galit sa tahimik na pasilyo. Kailangan niyang umalis. Kailangan nilang umalis ni Tala. Ngayon din. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Castor. Kailangan nating mag-usap, sabi nito. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ni Dalisay dati. Ang mga mata niya ay hindi na malamig, hindi na nag-aalinlangan. Ang mga ito'y puno ng isang matinding emosyon na hindi matukoy ni Dalisay. Isang halo ng sakit, galit, at pagkaunawa. Wala po tayong dapat pag-usapan, sir, sabi ni Dalisay. Pilit na umiiwas. Kailangan ko na pong umuwi. Hinihintay na po ako ng anak ko. Tungkol sa kanya ang pag-uusapan natin, giit ni Castor. Hinawakan siya nito ng marahan sa braso. Please, Dalisay, hindi dito, sa parking lot. Walang nagawa si Dalisay kundi ang sumunod. Tila ba ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay naubos na. Habang naglalakad sila patungo sa basement parking, bawat hakbang ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Ito na ang katapusan. Nang makarating sila sa isang bakanting bahagi ng parking lot, binitawan siya ni Castor. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang nag-iisang poste, lumilikha ng mahahabang anino sa paligid nila. Mula sa loob ng kanyang coat, may kinuha si Castor, isang brown na envelope. Dumating ito kaninang hapon, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Mula sa assistant ko, isang investigasyon na ipinagawa ko. Napaatras si Dalisay, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Inilabas ni Castor ang laman ng envelope. Isang piraso ng papel. Itinaas niya ito para makita ni Dalisay, isang kopya ng birth certificate ni Tala. 6 na taon, Dalisay. Nagsimulang magtaas ang boses ni Castor. Ang kalmadong maskara niya ay unti-unting nababasag. 6 na taon, nagtrabaho ka sa ilalim ng bubong ko. Nakikita ko ang anak ko araw-araw. Pero ni minsan, hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Ang mga salita ay tila mga sampal. Ang bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Hindi mo maiintindihan. Humahagulgol na, sabi ni Dalisay. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang hindi ko maintindihan, sigaw ni Castor. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong parking lot. Ang galit na naipon sa loob ng ilang araw ay sumabog. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ipinagkait mo sa akin ang karapatan kong makilala ang sarili kong anak. Ang makita siyang lumaki. Ang marinig siyang tawagin akong papa. Kahit isang beses lang. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. Bakit, Dalisay? Pera ba? Takot ka ba? O sadyang gusto mo lang akong saktan? Hindi na kinaya ni Dalisay. Ang lahat ng bigat, lahat ng takot, lahat ng pag-ibig na itinago niya ay sumabog din. Hindi! Hindi mo alam ang lahat. Kung ganoon, sabihin mo sa akin. Ganti ni Castor, ang kanyang mukha ay isang pulgada na lang ang layo mula sa kanya. Dahil ayokong sirain ang buhay mo. Sigaw ni Dalisay pabalik. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak.
Dahil mahal kita, natigilan si Castor. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng lubos na pagkalito. Hinawakan ni Castor ang kanyang mga balikat. Ang pagkakahawak ay mahigpit, desperado. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit, sakit, at pagkalito. Bakit? Bakit mo itinago sa akin ang sarili kong anak? Ang tanong ni Castor ay nakabitin sa hangin. Isang tanong na naghahanap ng kasagutang 6 na taon na niyang hindi na malayang hinahanap. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng pagkalito habang tinititigan niya ang umiiyak na babae sa kanyang harapan. Ang babaeng minsan niyang hinanap sa bawat anino at kalaunay pilit na kinalimutan. Paano mo nasasabing mahal mo ako kung nagawa mong ilihim sa akin ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko? Mahinang tanong ni Castor. Ang kanyang boses ay basag. Hindi na sigaw, kundi isang bulong na puno ng sakit. Huminga ng malalim si Dalisay, pilit na pinipigilan ang paghikbi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Castor at sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Panahon na. Panahon nang malaman niya ang buong katotohanan. Dahil sa mga salitang binitiwan mo noong gabing iyon, panimula niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Anong gabi? Naguguluhang tanong ni Castor. Ang gabi ng unos, sagot ni Dalisay. Ang gabi kung kailan pareho tayong wasak. Ang gabi kung kailan nabuo si Tala. Ang mga mata ni Castor ay nanlaki sa pagkabigla, hindi sa katotohanan ng pagsisiping nila, kundi sa katotohanang naaalala pala iyon ni Dalisay ng buong linaw. Flashback sa paningin ni Dalisay. Ang tunog ng malakas na kulog at ang humahagupit na ulan sa bintana ng lumang opisina ni Castor. Natagpuan niya itong nakaupo sa sahig, napapaligiran ng basag na bote ng alak at mga nagkalat na papel. Ang anibersaryo ng pagkamatay ng kapatid nito. Bilang isang intern na palihim na humahanga sa kanya, hindi niya natiis na iwan itong mag-isa. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya ito kinausap. Umupo lang siya sa di kalayuan. Isang tahimik na presensya sa gitna ng kanyang kaguluhan. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita si Castor. Hindi sa kanya, kundi sa hangin. Ang boses niya ay puno ng pait at pagsisisi. Ako ang may kasalanan. Dapat hindi ko siya hinayaan. Ako. Ako ang sumira sa pamilya ko. Isa akong salot. Isang kamalasan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at humagulgol. At sa pagitan ng kanyang mga hikbi, isinigaw niya ang mga salitang tumatak sa puso't isipan ni Dalisay. Hinding-hindi ko hahayaan na may pumasok ulit sa buhay ko. Hinding-hindi ko hahayaan na may masira na naman dahil sa akin. Lalayo ako sa lahat. I will not be the cause of anyone's destruction ever again. Nakatayo si Dalisay sa labas ng pinto ng kanyang silid pahingahan. Naririnig ang bawat salitang sinasabi nito. Ang bawat tunog ng bagay na binabasag nito. Ang sakit sa boses nito ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. End of flashback. Narinig ko ang lahat. Pagpapatuloy ni Dalisay. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Narinig ko ang sakit mo, ang galit mo sa sarili mo. At kinabukasan, nang magising ako at wala ka na sa tabi ko, alam ko na ang dapat kong gawin. Umalis ka, bulong ni Castor. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang mga alaala ay bumabalik na rin sa kanya. Malinaw, masakit. Umalis ako, pag-amin ni Dalisay. 2 linggo pagkatapos noon, nalaman kong buntis ako. At ang una kong naisip ay hindi ang sarili ko, kundi ikaw. Ang mga sinabi mo, na isa kang kamalasan, nasisirain mo ang lahat ng mapapalapit sa'yo. Tumingin siya sa mga mata ni Castor. Ang kanyang tingin ay puno ng pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Paano ko sasabihin sa'yo na magkakaanak tayo, Castor? Paano ko idadagdag ang isa pang kasalanan sa mga pinapasan mo na?
Paano ko ipipilit sa'yo ang isang responsibilidad na isinisigaw ng buong pagkatao mo na ayaw mong akuin? Itinuring ko itong isang gulo na ako ang may gawa, kaya ako na rin ang aayos. Kaya umalis ako dahil mahal kita. Humihikbing sabi niya. Umalis ako para protektahan ka mula sa sarili mo at para protektahan ang anak ko mula sa pag-aakalang hindi siya kailanman magiging sapat para sa'yo. Pagkatapos ng kanyang mga salita, isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ihip ng hangin at ang tunog ng kanilang mga sirang puso. Si Castor ay nakatayo lang doon, hindi makagalaw. Ang galit sa kanyang dibdib ay naglaho, napalitan ng isang emosyong mas malalim, mas masakit. Ang bigat ng katotohanan. Ang babaeng ito ay hindi umalis para saktan siya. Umalis ito para iligtas siya. At sa pag-alis nito, dinala nito ang lahat ng pasanin ng mag-isa. Dahan-dahan siyang napaatras, napailing, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit at matinding pagsisisi. Ang mga kamay na kanina'y mahigpit na nakahawak sa balikat ni Dalisay ay bumagsak sa kanyang tagiliran, wala ng lakas. Ako, bulong niya, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa malayo. Ang katotohanan ay parang isang malaking alon na humampas at nag-iwan sa kanya na walang hininga. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ang mga salita ni Dalisay ay parang sumpa na patuloy na umuukit sa isipan ni Castor. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ang pangungusap na yon ay hindi lang tugon sa nakaraan, kundi isang eko ng kanyang sariling paniniwala sa loob ng maraming taon. Ang sakit na dulot ng kanyang mga alaala ay bumalik ng mas matindi pa kaysa dati. Tila ba nagising ang isang natutulog na demonyo sa kanyang nakaraan. Napaupo si Castor sa kanyang opisina, madilim at tahimik. Ang tanging liwanag ay ang kislap ng mga ilaw ng syudad sa labas, ngunit sa loob niya ay puro dilim. Ang mukha ng kanyang yumaong kapatid, si Amelia, ay lumitaw sa kanyang isipan. Flashback sa paningin ni Castor. 15 taon na ang nakalipas. Isang kabataang Castor, puno ng pag-asa at enerhiya, ay nagmamaneho ng sasakyan. Nasa shotgun seat si Amelia, ang kanyang nakababatang kapatid, na masayang kumakanta. Isang mabilis na desisyon, isang maling pagliko, isang malakas na busina, at pagkatapos, ang tunog ng bakal na nagbabanggaan, ang paghampas ng kanyang ulo sa manibela. At nang gumising siya, ang tahimik na katawan ni Amelia sa tabi niya, ang kanyang dugo, ang kanyang kasalanan. Kuya, wag mo akong iwanan. Ang huling bulong ni Amelia ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Ito ang nagpatay sa kanyang kaluluwa. Ito ang nagturo sa kanya na ang bawat mahal niya ay mapapahamak, na siya ang lason. End of flashback. Sa pinakamatinding sandali ng kanyang kalungkutan, isang anino ang pumasok sa kanyang opisina. Si Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang bagay na mas madilim. Darling, okay ka lang ba? Narinig ko ang nangyari sa parking lot. Malambing na sabi ni Bianca. Lumapit at umupo sa gilid ng mesa. Sinabi ko na sa'yo, ang babaeng yan ay hindi maganda para sa'yo. Siya ang ina ng anak ko, Bianca. Bulong ni Castor, ang kanyang boses ay walang lakas. Umiling si Bianca. Isipin mo ng mabuti, Castor. Ang bata, ang anak. Hindi ba't ito ang paulit-ulit mong iniiwasan? Ang responsibilidad, ang pagiging ama. Dahil sa takot mong maulit ang nangyari kay Amelia. Nanigas si Castor. Tumagos ang mga salita ni Bianca sa kanyang puso, diretso sa kanyang pinakamalalim na takot. Paano kung may mangyaring masama kay Tala dahil sa'yo? Pagpapatuloy ni Bianca, ang kanyang tinig ay parang bulong ng demonyo. Paano kung dahil sa kapabayaan mo
o sa anumang pagkakamali, ay mawala rin siya. Kaya mo bang mabuhay ng may isa pang buhay na kinuha mo, Castor? Kaya mo bang mawalan ulit ng mahal mo? Ang bawat salita ni Bianca ay tila humahampas sa kanyang natutulog na kahinaan. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis sa takot. Tama si Bianca. Siya ang lason. Siya ang magdadala ng kamalasan. Hindi niya pwedeng hayaang mapahamak si Tala dahil sa kanya. Hindi niya pwedeng maulit ang kasaysayan. Kailangan niyang protektahan si Tala. At ang tanging paraan ay ang lumayo. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Dalisay sa isang coffee shop malapit sa Parola Grande na may bahagyang pag-asa sa kanyang puso. Inaasahan niyang susundan siya ni Castor na pipilitin siyang manatili na ipaglalaban sila. Ngunit ang dumating ay hindi si Castor, kundi ang kanyang assistant. Reyes, pinapatawag po kayo ni Sir Castor sa kanyang opisina, sabi ng assistant. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kaba ay agad na bumalik sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa hallway, bawat hakbang ay tila papunta sa isang bitag. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya si Castor na nakatayo sa harap ng bintana, nakatalikod. Walang imik. Ang hangin sa silid ay tila nagbago. Malamig, malayo. Sir Castor, pinapatawag niyo raw po ako. Mahinang sabi ni Dalisay. Humarap si Castor. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Mas malamig pa kaysa sa unang pagkikita nila. Ang mga mata niya ay tila walang buhay. Tila ba may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang namatay na. Narinig ko ang mga sinabi mo kagabi, Dalisay. Panimula ni Castor, ang kanyang boses ay matigas. At tama ka. Umalis ka dahil mahal mo ako. Umalis ka para protektahan ako. Pero sa katotohanan, tama ka ring lumayo. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tama ang desisyon mo, 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ako nararapat maging ama kay Tala. Pagpapatuloy ni Castor, ang bawat salita ay tila isang palaso na tumama sa puso ni Dalisay. Ako ang lason. Ako ang magdadala ng kamalasan sa inyo. Mas mabuti para sa inyo na wala ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok sa kanyang dibdib. Ang lahat ng pag-asa na naramdaman niya ay nawala. Napalitan ng matinding sakit. Ang kanyang mundo ay gumuho. Castor, anong sinasabi mo? Humihikbi niyang tanong, ngunit umiling si Castor. Hindi na mahalaga kung ano man ang sinasabi ko. Ang mahalaga ay lumayo ka. Lumayo kayo ni Tala sa akin. Napakasakit. Napakasakit ng mga salitang binitiwan niya. Hindi na kinaya ni Dalisay. Ang kanyang puso ay parang pinunit-punit. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pagmamahal na inilaan niya ay tila walang saysay. Tinalikuran niya si Castor. Ang kanyang mga luha ay bumubuhos. Wala na siyang lakas para lumaban. Wala na siyang dahilan para manatili. Narinig ni Castor ang marahang pagbukas at pagsara ng pinto. Ngunit hindi siya humarap. Namanhid siya. Naging isang bato. Ito ang tanging paraan para protektahan sila. Kinabukasan, isang maliit na sobre ang natagpuan sa HR department. Ang laman nito, isang resignation letter mula kay Dalisay Reyes. Ang kanyang desisyon ay malinaw. Aalis siya sa Parola Grande. Aalis siya sa Costa Serena. Aalis sila ni Tala. Magtatago sila ulit sa isang lugar na mas malayo, mas ligtas, mula sa isang lalaking paulit-ulit na sinasaktan ng kanyang puso. Nang mawala si Dalisay, kasama ang kanyang anak na si Tala, hindi lang katahimikan ang bumalot kay Castor. Ito ay isang nakakabinging kawalan. Ang Parola Grande Hotel, na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay naging isang malamig at walang buhay na istruktura. Ang bawat sulok
ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga ngiti ni Tala, ng mga tingin ni Dalisay at ng mga salitang kanyang binitiwan. Pinilit niyang magtrabaho, pinilit niyang kalimutan. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, mas lumalalim ang kirot. Ang laso ng nakaraan na inakala niyang proteksyon ay ngayoy unti-unting pumapatay sa kanya. Ang mga bulong ni Bianca na nagsasabing siya ang kamalasan ay nagsimulang magbago at maging boses ng pagdududa. Tama nga ba ang desisyon ko? O sadyang nagpadala lang ako sa takot? Isang gabi, habang nag-isa siyang nagtatrabaho sa kanyang opisina, sinubukan niyang mag-access ng isang lumang security footage mula sa gabi ng charity ball. Nais niyang makita kung paano inayos ni Dalisay ang mga dekorasyon, kung paano ito ngumiti sa mga bata. Nais niyang makakita ng kahit anong bagay na magpapaalala sa kanya ng init na sandaling naramdaman niya. Sa pag-scroll niya sa footage, isang eksena ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang isang sulok ng pasilyo, si Dalisay at si Bianca. Bahagyang malabo ang tunog, ngunit malinaw ang bawat galaw. Nakita niya kung paano hinawakan ni Bianca ang braso ni Dalisay. Nakita niya ang paraan ng pagbulong ni Bianca. At nakita niya ang takot sa mukha ni Dalisay. Hindi ito pwedeng maging isang simpleng pakikipag-usap. Biglang may kislap ng katotohanan na tumama sa kanya. Ang pagka-agresibo ni Bianca sa simula pa lang, ang kanyang mga babala, ang paraan ng pag-iwas ni Dalisay sa kanya, ang kanyang sariling pagdududa. Nagmamadali siyang tumawag kay Carla, ang kanyang executive assistant. Carla, I need you to retrieve all communications, emails, calls, memos between Bianca Alcazar and Dalisay Reyes o sino mang kasamahan ni Dalisay. Simula nang magsimula si Dalisay sa trabaho rito. Pero sir, bakit? Gawin mo lang, Carla. Walang tanong-tanong. Kailangan ko ito. Ngayon din. Ilang oras ang lumipas. Hindi na makaupo si Castor. Naglalakad-lakad siya sa opisina. Ang kanyang isip ay naglalaban-laban. Ang imahe ni Tala, ang mga salita ni Dalisay, ang mga bulong ni Bianca. Dumating si Carla. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. At pagkabigla, may dala itong isang tablet. Sir, may nahanap po ako. Isang exchange ng email sa pagitan ni Miss Alcazar at isang HR staff na nagretiro na. Matagal na po ito, sir. Pero mukhang may kinalaman po sa background check ni Miss Reyes. Kinuha ni Castor ang tablet at binasa ang nilalaman. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat salita. Isang email mula kay Bianca, nag-uutos sa HR staff na iwala ang anumang impormasyon na konektado sa nakaraan ni Dalisay sa dating hotel. Isang babala na huwag ipaalam kay Castor ang anumang nakaraan nito. At ang pinakahuli, isang nakatagong transcript ng isang tawag kung saan maririnig ang boses ni Bianca na may pagmamalaki na sinasabi kung paano niya napaniwala si Castor na si Dalisay ay isang gold digger. Ang galit. Isang purong galit ang bumalot kay Castor, hindi lang sa pagmamanipula sa kanya, kundi sa paggamit kay Tala, sa pagsira sa kanyang pagkakataong maging ama, sa paggamit sa kanyang pinakamalalim na takot upang kontrolin siya. Napahigpit ang hawak ni Castor sa tablet. Bianca, bulong niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Magbabayad ka. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Bianca, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila yelo. Magkita tayo sa boardroom. Ngayon din, kailangan mong ipaliwanag ang mga bagay-bagay. Kasama ang mga magulang ko. Ang boardroom ng Parola Grand Hotel ay puno ng tensyon. Nakaupo ang mga magulang ni Castor, pati na rin ang mga magulang ni Bianca na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Si Bianca ay naroon, nagtataka kung bakit siya tinawag ni Castor sa gitna ng gabi. Ngunit ang kanyang tangdang ngiti ay agad napawi nang makita niya ang mukha ni Castor. Isang mukhang bato, walang emosyon,
maliban sa isang matinding galit na nagkukubli sa ilalim ng kanyang mga mata. Isinara ni Castor ang pinto ng malakas at ang tunog nito ay umumalingaw sa buong silid. "May gusto akong ipaliwanag, Bianca," panimula ni Castor. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong lamig na nagpapayanig sa lahat. At kasama ang lahat ng pamilya natin para saksihan ang katotohanan. Inilabas ni Castor ang tablet at ipinakitang isa-isa ang mga ebidensya, ang mga email, ang transcript ng tawag, ang security footage. Ang bawat piraso ng impormasyon ay tumama kay Bianca na parang isang sampal. Ang kanyang perpektong maskara ay unti-unting nabasag. "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Manipulasyon lang yan," sigaw ni Bianca. Pilit na ipinagtatanggol ang sarili. "Manipulasyon?" Malamig na tumawa si Castor. "Manipulasyon? Ang paggamit sa pinakamalalim kong takot? Ang paggamit sa alaala ng kapatid kong namatay? Ang pag-iwas sa akin sa sarili kong anak? Iyan ang manipulasyon, Bianca. At ginawa mo yan para sa kapangyarihan at para sa isang lalaking hindi kailanman nagmahal sa'yo." Lumapit si Castor. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Tapos na ang lahat, Bianca. Tapos na ang engagement. Hindi na kita pakakasalan. At sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman makakapasok sa alinman sa mga ari-arian ng Del Mar." Ang mga magulang ni Bianca ay nagulat. Hindi makapaniwala ang mga magulang ni Castor sa kanilang narinig. Si Bianca ay napaiyak. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ngunit walang awa si Castor. Ang kanyang puso ay nakatuon sa isang mas mahalagang bagay. Pagkatapos ng matinding komprontasyon, agad na iniwan ni Castor ang boardroom. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kailangan niyang hanapin si Dalisay. Kailangan niyang hanapin si Tala. "Carla, saan ang huling destinasyon ng boss ni Dalisay Reyes?" Nagmamadali niyang tanong sa kanyang assistant sa telepono habang tumatakbo pababa ng hagdan. "Sa Port of Serena po, sir. May bus po na paalis papuntang isla ng Lumina. Mga 10 minuto na lang po ang alis." Napaibig si Castor. Ang Lumina, ang isla kung saan siya at si Dalisay ay minsan nang nangako ng isang kinabukasan na hindi kailanman natupad. Nagmamadali siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Pinaharurot ito patungo sa daungan. Ang kanyang isip ay puno ng isang pangungusap. Kailangan ko silang hanapin. Nang makarating siya sa daungan gabi na, nakita niya ang isang bus na paalis na. Ang mga makina ay umuungol. "Dalisay!" sigaw ni Castor, tumatakbo sa gitna ng mga tao. Ngunit huli na. Ang bus ay nagsimula ng umandar. Nawala ng pag-asa si Castor. Ngunit sa isang huling pagkakataon, nakita niya ang mukha ni Tala sa bintana ng bus. Nakatingin din ito sa kanya. "Tala!" sigaw niya, at sa pagkakataong ito, narinig siya ng bata. Kumaway si Tala. Sa sandaling iyon, nakita rin ni Dalisay ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ngunit ang bus ay lumayo na. Napaibig si Castor sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Nawala na sila. Nawala na sila sa kanya. "Hindi!" sigaw niya. Tumayo siya. Ang kanyang determinasyon ay muling bumalik. Hindi siya susuko. Agad siyang pumunta sa pier at kumuha ng pribadong bangka. "Dalhin mo ako sa Lumina. Ngayon din," utos niya sa kapitan. Sa loob ng bangka, habang dumadaong sila sa Lumina, ang kanyang puso ay puno ng kaba at pag-asa. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Kailangan niyang humingi ng tawad. Nang makarating siya sa pier ng Lumina, nakita niya si Dalisay at Tala na naghihintay ng tricycle. "Dalisay!" sigaw niya. Lumingon si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pag-aalinlangan. "Kailangan nating mag-usap," sabi ni Castor. Lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. "Pakiusap, Dalisay. Isang huling pagkakataon." Sa pagkakataong ito, hindi lang siya isang CEO na mayabang. Siya ay isang lalaking nasasaktan.
Isang lalaking humihingi ng pangalawang pagkakataon. Dalisay, bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Lumuhod siya sa harap nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Patawarin mo ako sa pagiging bulag sa katotohanan. Patawarin mo ako sa pagpapaalis sa inyo. Alam kong wala akong karapatan. Pero, pakiusap, hayaan mo akong maging ama kay Tala. Hayaan mo akong itama ang mga pagkakamali ko. Hayaan mo akong mahalin kayo. Ang lahat ng pader na itinayo ni Castor sa kanyang sarili ay gumuho. Ang kanyang pinakamalalim na takot, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagmamahal, lahat ay lumabas sa kanyang mga mata. Isang matamis na boses ang pumutol sa sandaling iyon. Mommy, is that king sad? Why is he crying? Inosenteng tanong ni Tala, nakaturo kay Castor. Ang tanong ni Tala ay tila isang busina na nagpabalik kay Dalisay sa kasalukuyan. Ang kanyang anak, ang kanyang buong mundo ay nakatingin sa kanilang dalawa, puno ng inosenteng pagtataka. At sa sandaling iyon, nakita ni Dalisay ang lahat ng pinagdadaanan ni Castor, ang sakit, ang pagsisisi, ang pag-asa. Hindi ito ang Castor na kilala niya. Hindi ang CEO na mayayabang at malamig. Ito ay isang lalaking nasasaktan, isang lalaking nagmamakaawa para sa pagpapatawad. Dahan-dahan, lumuhod din si Dalisay. Naging kapantay ng kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok ni Tala. Anak, this is not King Sad. Malumanay niyang sabi. Tumingin kay Castor. This is Papa, and he's crying because he's sad he missed so many years with you. But he's here now. Tumingin si Tala kay Castor, pagkatapos ay kay Dalisay, at sa huli ay muling bumalik kay Castor. May kislap ng pag-unawa sa mga mata ng bata. Lumapit ito at marahang hinaplos ang pisngi ni Castor. Don't be sad, Papa. I'm here now. Inosenteng sabi ni Tala. Ang mga salitang yon ay tila isang balbasarong yelo na natunaw sa puso ni Castor. Niyakap niya si Tala ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay malayang dumaloy. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong init. Ngayon lang niya naramdaman ang pagpapatawad. Napaigtad si Dalisay at sa pagkakataong ito, hindi na sa takot, kundi sa pag-asa. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Castor. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamahal. Tumayo ka, Castor, sabi niya. Hindi ka na King Sad. Hindi ka na nag-iisa. Tinanggap ni Castor ang kanyang kamay at dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa tinginan na yon, mayroong isang pag-unawa, isang pagpapatawad at isang pangako. Isang taon pagkatapos, ang mga alon ng Costa Serena ay marahang humahampas sa dalampasigan. Ang sikat ng araw ay mainit at ang hangin ay sariwa. Naglalakad sina Castor, Dalisay at Tala sa dalampasigan. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Hindi naging madali ang proseso ng paghilom. Maraming pag-uusap, maraming luha, at maraming pagsisikap ang inilaan nila. Ngunit sa bawat araw, mas lumalalim ang kanilang pagmamahalan at ang pagbubuklod ng kanilang pamilya. Si Castor ay hindi na ang malamig at malayo na CEO. Siya ay isang mapagmahal na ama, isang mapagmahal na kapareha. Ang Parola Grand Hotel ay patuloy na umunlad, ngunit ngayon, ito ay may puso. Ang bahagi ng kita nito ay laging inilalaan para sa mga pangkabuhayan na proyekto, para sa mga ina na single parent, inspirasyon ni Dalisay. Si Tala ay lumaki na may 2 magulang na nagmamahalan at nagtitiwala sa isa't isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Isang buhay na patunay na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng hamon. Huminto sila sa harap ng isang bato kung saan nakaukit ang isang simpleng mensahe. Ang bawat paglubog ng araw ay simula ng isang bagong pag-asa.
Niyakap ni Castor si Dalisay at Tala. "Mommy, Papa, look!" sabi ni Tala. Itinuro ang Parola Grand Hotel sa di kalayuan. Ang mga ilaw nito ay nagsisimula ng kumislap habang papalubog ang araw. "Ang ganda ng lighthouse natin," ngumiti si Dalisay kay Castor. "Oo, anak, ang ganda. Pero alam mo anak, ang pinakamagandang parola ay nasa puso natin. Ito ang nagbibigay sa atin ng liwanag sa gitna ng dilim. Ito ang nagtuturo sa atin pauwi." Niyakap ni Castor si Dalisay ng mahigpit at sa kanyang tenga ay ibinulong niya. "Salamat sa pagiging parola ng buhay ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong Ang Parola ng Ating Mga Puso. Sana ay naantig nito ang inyong mga puso at nagbigay ng inspirasyon na ang pagpapatawad ay tunay na nagpapalaya. Natutunan nating ang pag-ibig ay hindi lang sa mga magagandang sandali, kundi maging sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Ito ay tungkol sa paghilom, pag-unawa, at ang pangalawang pagkakataon na ibinibigay natin sa isa't isa at sa ating mga sarili. Ang pag-ibig, gaya ng isang parola, ay laging magbibigay ng liwanag at pag-asa kahit sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, at syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Anong klaseng kwento po ang gusto ninyong pakinggan sa susunod? Ibahagi po ang inyong mga ideya sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, paalam po.